Hello mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Yan, Ingo, akala ko naka-season break na tayo. gusto, gusto mo Akala ba? ko, nagulat ako, akala ko may Tatayhood pa pala. Hindi ko na-realize na may Tatayhood podcast pa pala. Buti na nga lang, inindiyan tayo ni Kian Arlegi ng Topak and Tantrums sa recording natin. So nagkaroon tuloy tayo ng panahon para makapag-record tayo ng podcast natin. Pero Oh, sa mga nakikinig, tama. pakinggan ninyo yan, Topak and Tantrums na podcast. Actually, dapat kasama natin sa recording na yan si Kian Arlegi ng Topak and Tantrums. Yung Topak and Tantrums, tas kasama natin si DJ Santi ng The Broden. Pakinggan ninyo yan, yung dalawang podcast na yan sa mga nakikinig. Maganda yung mga podcast na yan. So, lang yung naglaglagan. Tristan. sige, go. Kamusta naman yung iyong balita ko lumipat ka ng opisina. Nag-start ka na ba? Pare. Hindi pa. Di ba Pa 2 lang. weeks notice lang dyan? 4 weeks. 4 weeks notice. 4 weeks din. Okay. Pero di pa ako nag-resign. Pero kumbaga, serving na ako ng notice. Nag-render ka na. Nag-render na ako. Tapos sige, go. Sasayin mo. Buti tinanggap ng boss mo, yung resignation mo. Kasi di ba parang isa kang asset ng company, mga ganun. Medyo nga. So hindi man sa pagmamayabang Oo. Hindi naman sa pagmamayabang kasi ako nga, isa nga ako. Marinig doon ng miss ko, sasabihin ng miss ko, puta, napakayabang mo. Actually, sinabi naman nga ng boss ko kung meron pa bang makakapagpa-stay sa akin. Oo. Tapos nagtanong kung ano yung sa sweldo mo, ganito. So sinabi ko, ito kasi yung sweldo binigay sa akin doon. Sabi niya, hindi namin kaya tapatan yan. Pero sabi niya sa akin nung huli, okay. kung sabi niya, inaano niya ako pare, yung sinisira niya yung loob ko. Parang sabi niya, Tristan, the grass isn't always greener on the other side. Ganto. Sinabi ba niya the grass is green where you water it, ganun? So sabi niya, kung hindi ka masaya doon, willing kami na i-rehire ka dito, ganto. Kahit mapuna na yung posisyon mo dito, welcome kang bumalik dito, ganto. Oh, wow. Galing talaga hindi ka lang tinanggap, pare. Ano ka pa, tawag doon, hindi ka binand. Hindi naman niya ako binand. Tapos yung HR, nag-message din sa akin. Sabi sa akin, nag-email sa akin na, Tristan, natanggap na namin yung resignation notice mo, ganyan. Meron pa bang way para, ma-roll back natin na resignation. Yes. Marami yung ginagawa for HR. Tsaka medyo medyo ma-PR nga rin kasi. Kumbaga nagbibuild ako ng magandang relationship sa lahat ng mga katrabaho ko eh. So, yun. So next week meron kaming farewell drinks yung sa lahat sa office. KKB ba yan o ikaw manlilibre? KKB dito, syempre kaya malakas yung loob ko na. Let's go. Let's do farewell drinks. KKB. Ano lang yun? Parang ngayon. So yun yung lagi naman ganun pag may inaalisan ako dito. In good terms naman ako palagi. So far. Pero ang ganda, no? Kasi tanggap ng iyong boss na aalis ka. Pero napansin ko sa internet si Easy Trazon Aragon, ang former sex bomb dancer, hindi niya tanggap na bakla yung kanyang anak. Pero ito pare, yan. Ang ganda ng pagkakasegue mo dyan. Alam mo ba, habang binabasa ko yung article na yan, kasi nga, una pala niyan, hindi pala umaamin yung anak niya na bading siya. Nung una pa lang, kumbaga nagsinungaling, ganito. At saka meron siya ng TikTok na sumasayaw-sayaw pa sila dati, di ba? So, hindi naman tapos yun nga, biglang nag-post
tong nanay niya, parang ang sinabi Hmm. niya, I love you kasi anak kita. Oo. Ganto-ganto. Tas sumagot yung bata. Sabi nung bata, mahal mo lang ako dahil anak mo ko, pero hindi mo mahal. Hindi mo mahal kung Gago. sino ako. May drama ba? May May sagot online siya, drama ba pare. sila? Oo. Sabi niya dati Puta. tumahimik lang ako. Pero hindi naisip na ito ni Easy. Dumami yung mga batang bakla dahil sa sex bomb, di ba? Oo. Get. Yun nga yung di ba? Parang patron dancers nila. Kumbaga si Oo. Regine Velasquez, yung patron singer nila. Yung sex Oo. bomb naman yung patron dancer nila. Patron dancer nila, di ba? So, parang medyo napaka-ironic lang. Oo. Pero yun nga, sa akin kung kasi parang ang dahilan ako as a parent kasi bilang Oo. ito, tatayhood to, Sige, ayokong sige. gaguhin. Ayokong gaguhin masyado. Sige, kunyari, ikaw yung, kunyari, anak mo ako. Oo. Tapos, tatawagan kita. Hmm. Tapos, mag-open ako sa'yo, Okay, pipikapin ka na. Hello? Hello, pa? Si Rigo po to. Rigo, ano na? Bakit? Pa, Anong problema at ka napatawag? matagal na kasi tayo hindi kikita. Simula nung pinapunta mo ako sa simula na nag-college ako, hindi mo na ako pinauwi sa bahay. May amin sana ako sa'yo. Ano yun? Nakabuntis ka ba? Hindi pa. Mahilig ako sa tite. Ang gago tatayod to. Ay! Sorry. Gusto ko na pa sa lalaki. Ayoko na sa babae. Ayoko na doon sa doon sa Hindi, puting babae na kasama ko sa picture ng bata ako. hindi pa ako sa akin kunyari ganun nga sinabi sa akin ng anak ko Oo. ganyan ba na. Bababaan mo ba siya right then and there? Hindi. Hindi. Kasi ang maunang-una ko maiisip diyan, kung bakla yung anak ko, Mm. hindi ako iiwanan ng anak ko. Ito nabanggit namin to sa isang episode namin sa 30-40 Oo. Totoo yan. Sige. Yung Tuloy, kung tuloy. hanggang saan ang responsibilidad mo sa magulang mo. Mm. Yung mga bakla, sila yung mga um, sila yung mga anak na hanggang sa huli nandun sila sa magulang nila. Not necessarily umaasa sa magulang pero sila yung nag-aalaga sa magulang nila. Totoo yan. Kahit ano pa yung sabihin niya ni Easy na Bible, Matthew, verse ganito, ganyan. Bible, praise the Lord. Hindi pa rin hindi para sa akin medyo yung sinasabi niya about sa Bible, ganito, na ewan ko kung ano ba yung mga tungkol sa mga Bible na sinasabi niya. Pero sa akin kasi, ang unang-una pa rin, wag mong lalatagan ng ng mga salita ng Diyos dahil lang hindi ka nag-agree sa sexualidad ng anak mo. Kasi unang-una, yung Diyos na sinasamba natin, tinatanggap niyan lahat eh. Regardless kung bakla ka, tomboy ka, kung ano man yung pronoun mo. Ano yan eh, hindi yan walang parang ginawa niya sa walang bias. sa Sodom and Gomorrah, di ba? Tanggap na tanggap niya yun. Hindi pare kasi Old Testament yun. Kaya nga tayo nagkaroon ng New Testament. Kasi binago nila yan eh. Na yung dapat rebranding, no? Oo, nag-rebranding yung Bible. Nung Old Testament galit sila sa bading eh. Tsaka bawal kumain ng baboy, ganyan. Tama. Nung nag-New Testament, may mga kasulatan niya na kailangan lang maging mabuti ka sa kapwa mo at tanggapin mo kung sino sila. And ganoon din sa mga anak natin. Kung kunyari yan sabihin na natin naging bakla yung anak ko. Ako unang-una ko maiisip dyan yung opportunity na, puta, lahat ng kikitain nitong anak ko, sa akin lang kasi aalagaan ako nito hanggang tumanda ako. Hindi to magpapamilya, hindi to magkakaanak. Pwede siyang mag-ampon. Pero yung mga
bading or tomboy or yung mga members ng LGBT, sila yung mas maalaga sa magulang. Oo, totoo At yan. mas maaruga talaga sila. So Mm. ako yun yung unang-una kong maiisip na mamahalin ako ng anak ko. And kailangan din, mas mahalin ko siya dahil given the fact na, fine, tanggap na ng buong mundo yung LGBT, gento-gento, na ano siya, nagiging norm na siya unti-unti. Pero hindi pa rin natin maiaalis na may mga ano pa rin, may mga taong hindi pa rin nakakaintindi ng tungkol sa LGBT. Saka ikaw ba yan? At hindi ako yun. Hindi. I mean, yung mga pics, yung mga sinasabi mo sa bibig mo, sa'yo, takina nakadub ba to si Tristan? Ano ba? Ano nangyari? Hindi kasi sa akin speaking as a parent, kunyari yung anak mo is lumabas sa closet. Hindi ikaw yung unang ginagawa niya sa closet? Sa kanya. Nag-aayos ng gamit. Nagme-makeup. Nagme-makeup. Daddy. Nagme-makeup. Paglabas, naka-makeup na. Or paglabas, di ba, bading na. Siyempre, unang-unang hahanapin na acknowledgement niyan sa loob ng pamamahay ninyo. Kahit nasabihin mong ako or kahit nasabihin mong ikaw tatay ka na meron kang image or meron kang bold na gusto mong maging boksingero yung anak mo. Pero yung pala, magiging gusto pala niya mag-makeup at magparlorista. Kailangan tanggapin mo yun kasi yun siya eh. Hindi mo yun mababago. Hindi ang kailangan ng mga ganun is hindi mo kailangang pangaralan or bigyan mo ng mga Bible verse kasi hindi yan magbabago. Ang kailangan nila, yung pagmamahal mo, yung pagmamahal ng magulang. Na unang-una, dapat ikaw yung unang-unang tumanggap sa kanila. Totoo yan. Hindi yung hahanapin nila sa social media. Kaya marami nagpapakamatay na mga ganyan. Pero, yun. Yung totoo yung sinabi mo na sa panahon na to, mas tanggap na sa society natin na mag-out. Actually, kaninang umaga, nag-mall ako for the longest time. Nakasalubong ako ng iba't ibang mga LGBT na magshota, magka-holding hands, na openly nila pinapakita yung pagmamahal sa isa't isa. Na nakakatawa naman. Tapos doon sa sinasabi mo naman na pag bakla yung anak mo, may chance na siguro depende din sa ugali din ng ng maging anak. Pero siguro tama ka din. I mean, in terms of yung iniisip mo na wala naman tong anak, malamang yung kumbaga yung love niya, i-boost na lang niya somewhere else and hoping yung somewhere else na yan is sa parents sila. Huwag lang sila magloko like makipag-sex siya kung kani-kanino tapos magkaka-pneumonia. Yun. Tapos pneumonia? Oo. Kasi pero yun nga eh. Feeling ko kaya nga nagkakaroon ng ganyan na nag-i-sleep around sila. Kasi naghahanap sila ng pagmamahal eh. Kasi hindi na naman sa Kasi hindi na nakukuha sa bahay nila eh. Well, hindi ako expert to say that pero opinion ko lang yun na pwedeng yun din kasi. Na lagi kasing sinasabi medyo pagka mga bading or laging ang thinking ng mga tao yung sexual kaagad eh na medyo they sleep around ganito. Pero syempre, may reason behind it kung bakit nga nagkakaganon. And pwede din kasing yun nga, hindi sila nakakuha ng enough na pagtanggap or pagmamahal galing sa bahay nila. So, yun. Pero, yun lang, I go. Pero ang galing ng stark contrast ng 20 years, 30 years ago versus yung ngayon, pagdating sa mga bakla. Kasi dati pag bakla ka na openly, pagtatawanan ka ng mga bata, magagalit sa yung tatay mo, pagdadasal ka ng nanay mo na parang sinasapian ka lang ng demonyo, ganun. Pero ngayon talagang tanggap eh. Oo nga. Kaya nga parang ako nawiwirdohan ako yung kay Easy. Considering na nasa showbiz pa siya. Oo. I mean, sa mundo naman ng showbiz, madaming bading eh.
Oh, So yung parang, makeup artist, yung mismo mga director, mga oh, trabaho so mo. parang for her na para lumabas na parang hindi niya tanggap yung sexuality ng anak niya. Parang medyo ano mind-blowing para sa akin dahil ang dami mo na-encounter ng mga bading eh. So ang tingin mo, ibig sabihin ba nun, ang tingin niya sa lahat ng na-encounter niyang bading is, Pupunta sa impyerno. um, oo, mapupunta sa impyerno. Oo. 'Di ba? Mukhang ganun So, nga. tingin niya si Alan Kay mapupunta sa impyerno. 'Di ba? Kasi kasi parang gano'n ang ano niya, eh, gano'n ang Yung pinapalabas niya, perception eh. niya. Oo. Pero kasi ang ano ko dyan, ang feeling ko talaga kaya ganyan yung iniisip ni Easy dahil sa ano eh, sa religion din eh. Hmm, pero Na, ito, mm, mas mahal ba niya yung pastor dun sa religion nila kaysa sa anak niya? oo nga. Kasi siyempre yan, galing lang yan sa mga turo dun sa mga pastor-pastor. Oo. O sige, fine, sabihin na natin galing yun sa Bible, sinabi ni pastor, Mm, sinabi niyo sa religion ninyo. oo. Ano, mas mahal ba niya yung mga yun kaysa sa anak niya? Mas kino-consider niya yung feeling ng pastor nila doon kaysa sa feelings ng anak niya? Dapat ano eh, dapat may mga, dapat tinuruan na ng mga ano eh, ng mga, dapat tinuturuan na yung mga Bex kung paano i-rebuttal sa mga ganyang klaseng ano eh, pag-iisip. So, kunyari ako, si Easy. Tapos, di ba, nagbigay siya ng ano, ng tawag doon, ng Bible quote na sinabi, ano, heaven and earth will pass, but my words will not pass away. Na, ewan ko ba, yun ang binigyan niya ng quote. Pero, ayun, kunyari, ako si Easy. Paano mo ako mako-convince na, ano, nagamit yung Bible, pare? Pare, ibabalik mo lang sa kanya yan, pare, yung mga sinabi ni ano ni Jesus Oh, sabi ni na Jesus. mahalin mo yung kapwa mo Ayun, ganda. kung ano yung gusto mong ano to, do unto others what you want others to do unto you. Oo, tama, tama. Kung ano yung mga choices mo, kung ano yung choices mo, gusto mo, 'di ba, ginagalang. Oo, So ganun din ang ipakita mo sa ibang tao, mapaano pang sexualidad nila. Igalang mo lang din kung ano yung choice nila. Kasi parang yung golden rule nga na yan na sa New Testament nga na sinasabi na ganyan. Medyo nagiging usapang religion tayo pero yung oo. yung golden rule nga yan na yan na nandoon um sa New Testament, ano eh, tinatrump niyan lahat ng mga nasa Old Testament halos eh, Mm, 'di ba? So parang ano eh, covered na siya lahat na mm. yung sa mga bakla as long na as ano eh. Eto nga pare, sinabi sa akin ng ano ng ng Pastor. anak ko. Ah, Hindi, anak hindi mo 'to pala. recently na anak Okay. ko sa Oh, kasi nire-research niya nakikinig siya sa mga Bible ano sa YouTube. oh, Sinabi nung ano nung sa Bible na yung tungkol sa mga bakla oh, na mapupunta daw sa impyerno, ganito, ganito. May nakita daw siya sa YouTube. oh. Tinanong niya ako ngayon na, Mm. totoo ba yun? Parang Mapupunta sa pag impyerno yung mga bakla. oo, Oh. pagka yung if you have sexual relationship with a man, if you're a man, if you have sexual relationship with a man, Mm. mapupunta ka daw sa impyerno, ganito, ganito. So parang nung unang sinabi sa akin ng anak ko yun, sinabi ko nung una, oo. Parang sabi ko, oo. Tapos parang na-realize ko, sabi ko, ano, yan, oo, nung ano yan na parang 2 weeks ago yun. 2 weeks ago, okay. Oh. Ah, sabi ko, oo. Tapos na-realize ko, tangina, hindi sabi ko kasi, Rigo, yung Bible may 2 parts yan. Yung Oh. nasa first part, yan yung sinasabi. Yung Pero character yung sa second part, development. Kasi oo, yung sa yung second part, redemption arc na yan. oo, yung sa second part, yung sa New Testament, ang sinasabi is basta dapat mabait ka sa kapwa mo regardless kung ano yung ano mo, Mm. yung sexualidad mo. Oo. So, yun, medyo nabawi ko lang ng konti. Siguro kasi gusto ko lang din na um, yung maging open din yung utak ng mga anak ko. Na Nung lagi naman ako mm. nagjo-joke tungkol sa mga bading eh. Lagi Oo. ko inaasar yung mga anak ko, eh, bakla ka ba? Oo. Pero yung on a serious note, sa akin kasi kung yun yung choice nila,
Ano naman tayo magagawa eh. Oo. Pwedeng hindi ako nag-a-agree, Mm. pero nirerespeto ko. Oo. Yun lang. Pero yung pag-track mo ng statement mo na yan, hindi naman dahil ano, narinig ng misis mo yung pagsagot mo sa anak mo at sinabing, gago ka. Hindi naman dahil doon. Hindi naman. Umuo yung miss ko nga, umuo eh. Ay, Pero medyo, oo. pero sa akin kasi medyo mas ano kasi ko eh. Mas Um, flexible ka. mas flexible and mas open naman din ako eh. Hindi Mm. lang halata pero mas open naman ako sa Mm. mga sa mga ganyan. Pero yun nga, I mean, sa ewan ko, yung sa mga yun nga, parang ganito lang yan pare, sa mga vegetarian. Hindi ako Okay. nag-agree sa mga vegetarian na Oo. puro gulay lang inakain niya kaya Oo. kumain ng mga karne. Oo. Hindi trip nila yun eh. Hindi lang ako nag-agree na puro gulay lang kinakain mo. O, ganyan din ako sa mga keto eh. Hindi ako nag-agree Diba? sa mga Sumakit. keto Kaya na, nag-agree. Pero pinapabayaan mo sila. Choice ano, nila yan eh. kakalbo kayo. Parang ganun lang din sa Di pa bakla. Kung kayo gusto mo nilang papayag. sumubo ng titi, wala akong pakialam. Pero ginagalang ko kayo. Parang okay lang. Di, you do you. So, Shoot. Pero yun tawag doon, yung sa, ang iniisip ko kasi dyan, ba't kaya hindi naisip ng mga religious people na kung si Jesus nga trumo pa sa pokpok eh. Ibig sabihin, ano? Ibig nasa tatayo sabihin, tayo. Ingo. hindi, I mean, kasi di ba, ang mga naging disciple ni Jesus, mga makasalanan, isa Okay, tax prostitute, collector. tax Si Matthew, collector, tax oh. collector yun. Pero parang ibig bang sabihin, mas masahol lang pagiging homosexual kaysa sa mga pinagagawa? Parang isang ano lang naman yun eh. I mean, makasalanan din naman sila either way. So, anong pagkakaiba nila? Yun nga, Ayun. parang hindi, ewan ko hindi ko alam kung anong, parang born again yata kasi itong si yan eh. Oo, naging born against nga sila. Hindi, si Easy yata born again Oo, kasi si Easy born, eh. born against nga. Tsaka well, tinignan ko yung Facebook nung anak niya. Oo. Malanding bakla. Kasi nag-drug nga siya nag-drug siya. Ang tao malanding yung naka-aura tsaka yung mga picture niya naka talagang naka-pout eh. Di, pero kasi ang weird kasi, di ba may TikTok nga sila, sumasayaw-sayaw. Kung ako yung anak ni Easy, siyempre isipin ko na, tangina, ini-enable ako ng mami ko, ni Mami Dires ko. Mag-out nga Kasi ako. nila ano ba yung spaghetti Oo, pababa, gumagano, pababa ng pare. pababa. So, Di ba? siyempre, siyempre, kung ako yung anak niya, parang, siguro malamang, maski man yung mga, yung mga gay community, shock na hindi siya natanggap. Kasi, kung ikaw sex bomb dancer, tapos, naging bakla yung anak mo, parang, parang given na, parang, bakit ka magano, bakit ka bakit mo hindi tatanggapin yung anak mo na bakla? Sex bomb nga Kaya kayo, parang medyo expected yun nga, na. shocking nga eh. Tsaka yun nga Kaya, kung nagti-TikTok pala sila na get, oh, get, get, get. get. Ow! Tapos saka, perfect shorts. Oh, Oh. so parang ewan ko. Hindi, feeling ko ano lang eh. Baka ewan ko. Feeling ko gusto lang niyang mapag-usapan sila. Ewan. Pero pag inisip mo ganito pa, Mm. bakit mo isa sa publiko? Yung ano nila. Di ba nag-post siya Ay, sa Facebook teka na lang. Teka lang. napagkahaba-haba? Ano nangyari? Wait lang. Ano? Nawala ba? Hindi ba tayo naka-recording? Ay, hindi. Ano nangyari? Nag-on ako ng TikTok dito sa desktop ko, tapos may sumasayaw na babae. Oh, ito naman pala, oh. Pucha. Tsaka may tsura yung may tsura yung anak niya. Yung anak niya. Maganda Oh. naman si Easy eh. Mm. Pero ito sabi ni Aling Leonie. I think sumang-ayon si Easy na
na persona non grata si Puka, kaya di siya pwedeng mag-agree sa drug moves ng anak niya. Pero hindi naman nag-Jesus on drugs yung anak niya. Kahit na ba sumang-ayon siya dun sa persona non grata nito ni Puka Luka Pura Luka Pura Luka. Yun. Tsaka out of the question naman yung si Pura Luka parang labas na siya doon. Iba yung issue niya sa sa anak niya. Dapat Oo. yun, kung issue nilang mag-ina yun, dapat hindi nila dinadala sa Facebook. Pinost nila sa Facebook Tignan mo tuloy, may nai-content tuloy tayo. Thank you nga pala, easy. Tsaka pogi yung yung boyfriend ni anak niya, si Andrea. May boyfriend ba? Hindi, na-assume ko lang kasi meron siyang kasama doon sa isang TikTok niya Assume meron lang ako. So parang lang, dapat hindi, ewan ko, parang engot lang na nag-post siya ng napakahaba na may mga Bible na sinasabi niya, mahal kita, I will always love you because you are my son, ganto. Pero sinabi niya, I won't support kung ano man yung... I won't support kasi alam kong, I won't support something na alam kong ikakapahamak mo. Ay pare, wala na siya, nag-down na siya ng TikTok niya. Sino? Si Easy? Si Easy. Ay hindi, sorry. Hindi pala. False alarm po. So, sorry. Boy pa. So parang dapat lang hindi na niya hindi ko rin nagigets kung ano yung purpose na dapat pinopost niya sa Facebook yung message na sasabihin niya sa anak niya. Yung nag-air out ng dirty laundry, no? Oo. So dapat yun di i-message mo yung anak mo, tawagan mo, o doon mo sabihin sa kanya na hindi ko susuportahan kung ano yung mahal kita pero hindi ko kayang suportahan yung ginagawa mo kasi diyan ka mapapahamak. Pero kailangan mo i-explain kung bakit siya mapapahamak doon sa pagdadrag niya. Magigets ko yan kung kunyari ang ginagawa ng anak niya is bisyo Oo. Yun. Ang ginagawa ng anak niya is expression. Self-expression Di ba? Parang paano siyang magiging masama doon? So, ibig niyang sabihin, lahat ng mga nagda-drag queen, masama. Oo nga, may mga ang dami yung sinagasaan Oo. Di ba may straight nga na nag-drug? Pero pare, parang ang nalalabuan lang ako kasi titignan ko yung mga past na TikTok nila. Tapos pinapansin ko yung kilay nung lalaki. Kasi di ba... Parang kilay mo ba, Ingo? Hindi. Yung kilay ko kasi lang yan pang cleaning lang yan. Yung sa kanya pare may matulis yun sa dulo Galoko. Matulis. Tapos yung labi niya mapula-pula. Hindi ko tulad sa akin Pero ewan ko yun. Kung kunyari Ingo sa iyo. Sabihin natin kunyari si Sven. Sinabi niya bigla. Daddy, ako. Bakla. Daddy, gusto ko magpakilay kagaya mo. Pero ako honestly, curious ako. Naisip ko na din yan Ini-imagine ko, kasi siyempre si Sven may, autistic siya. Oo. Inisip, ano kaya itsura ng baklang autistic? Actually, tatanong ko kasi, meron bang ganun, baklang autistic? Kasi una, hindi ko alam kasi hindi nila ma-express yung sarili. Alam mo yun, kasi siyempre, aminin natin, kapag nakita tayo ng bakla, sila, napaka-flamboyant nila. Kumbaga, either na-express nila yung sarili nila through kung paano sila mag-communicate, kung paano sila manamit, kung paano yung arts. Kumbaga, expressive sila, napaka-expressive. Si Sven, dahil nga autistic siya, hindi ko alam kung paano siya mag-express kung naging bakla siya. Ayun. So, Sven, are you gay? Hindi siya sasagot. Alam ba niya yung gay? Hindi. Alam na niya boy and girl. Alam na niya boy. Hindi kasi ako yung mga anak ko, ganun din. Tinatanong ko rin naman na actually, ina-explain ko rin naman na yun nga, natanong ko kung may crush ka bang lalaki? May crush ka bang babae?
Pag sinasabing wala siyang crush na babae, Bingo, ay anong crush mo, lalaki? Okay lang, Uy, sabihin mo na sa akin ngayon pa lang. So hinuhuli yun, mo ba like si ko sa yung mga anak mo? kumbaga, ano lang din, ayoko lang na matatakot sila na umamin sa akin. Mm. Na ayoko lang na isipin nila na bakla hater ako, na kagaya ng iniisip ng mga tao dito sa Zoom, Ay, na hindi wow. kasi yan totoo. Oo. Gusto ko lang na sana, mas maging open lang ako sa akin, gusto ko lang mas maging open lang yung mga anak ko. Mm. Kung kunyari, kung may pronoun ka ba? Tinatanungan ako may pronoun ka ba? Kasi isang anak ko, mahilig sa capybara. Nagpunta nga kami sa capybara, di ba? Ano ba pronoun mo? Capybara? Do you identify as a capybara? Galit eh. So, tinatanong ko lang, at least para lang na yung alam nila na they can talk to you about these things. Hindi yung Yung patago. kakausapin nila sa mga kaibigan nila or Mm. sa online, sa mga forum, sa Oo. Reddit. So, hindi kumbaga siguro yun nga, siguro sa akin yung kung i-aano lang natin siguro dapat, gawin lang natin mas maging komportable yung mga anak natin sa atin. Wag lang nating ewan ko baka kasi minsan naririnig nila sa mga sinasabi natin kaya maiisip nila, tangina, yung tatay ko my May tatay ano. he's a homophobe. Kasi he keeps Oh. on talking on the podcast Sen. about gay people, ganito, ganito. So, sinasabi ko palagi sa anak ko, hindi totoo yun, anak. Hindi, Pero ito maganda yung yung tanong dito ni JPM ng gusto lang namin at ng The High Point podcast ayan, na yung gusto lang namin tumangkad, maganda yung podcast niyan. Ay, gusto lang namin pala yun, oo nga, yun. Tsaka The High Point, The oo. High Point. Pero Ay, yung ito, Sada, ay sige, go. ayun, ang tanong dito ni JPM ano ba yung gusto yung in terms of yung period kung kailan siya gustong magladlad. Ano Wala gusto ba mo, magladlad anak mo? Nawala yung audio mo. Ano ba gusto mo? Magladlad na mga anak mo ngayon na or pagtanda na? Oo. Ah, So, syempre hmm. as much as possible, syempre ayokong magladlad sila. In all honesty, kasi Kento walang walang mali sa pagiging bakla. Pero Oo. kung magiging bakla yung mga anak ko, alam ko na kasi kung ano yung kakaharap. Marami silang pagdadaan ng pangungutya ng mga tao. Syempre hindi mo gusto yun na mangyari sa mga anak mo, di ba? Gusto mo Oh. yung meron lang silang normal life. Mm. Ito, sabi nga ni Ramil, marami daw silang makikilalang Tristan. Ina mo. Yun nga. Marami silang makikilalang mga tao na pwedeng mang-api sa kanila or Oo. mangutya sa kanila. Ako nga kaya nga nung nalaman ko nga may na autistic si Sven, parang nirelate ko yung bakla sa pagkakaroon ng may disabled kid. Hindi dahil na ina-identify ko na disability yung pagiging homosexual parang almost may similarity sila sa pagdating sa society na may possibility na may i-discriminate sila, i-ridiculous sila, or may Mm. mga hate crimes sa mga bakla. Pero most probably Ito, may hate, stigmatized sila ng ma-stigmatize, society. tsaka ma-ostracize. Sa mga hindi Mm. nakakalala ng ostracize, ito yung pag may blinender kayo. Yun. Yung ostracize sa tawag doon. Kumbaga Okay. lagi silang tablado, no? Oo. Siyempre hindi mo naman gusto na tablado ka ng mga ng Ng mga mga katropa mo, yung mga tao tao, sa paligid mo. oh. Oo. Oh, siyempre hindi mo yung gusto. Ito, pare, isang example lang yung napansin ko sa Pilipinas maraming ganun na mga bata. Ngayon pa lang
Kasi nakita ko sa Roblox eh. Naglalaro ng Roblox yung anak ko. So si Rocco, naglalaro sa Roblox. Ginagawa niya, pag may nakikita siyang nag-uusap in Filipino, kasi na-recognize niya yung words eh. Pero hindi niya naiintindihan. Tapos sabihin sa akin, tatay, look, they're Filipino, they're talking. Di sumasama siya doon. Yung character niya, maliit. Tapos yung gusto lang niya yung mukhang weird yung character niya. Mga sinasabi ng mga bata, sasabihin ng mga bata, ano ba naman tong itsura nito? Ang liit. Bulinggit mukhang tanga, pauso. Mga ganon. Sinasabi kay Rocco. So kahit sa pauso. Kahit sa Roblox, na virtual lang, di-discriminate pa rin nila yung itsura ng avatar nila? Oo. Sasabihin, ang liit nito, pare yung mga Pilipinong bata, napapansin ko yung mga Pilipino na mga bata, sila pa yung mga ganun na mahilig gumirit ng ganun na tas gagawin nila, wag nating niya, wag nating pansinin yan. Puta. Pauso yan. Ginasabi ganun kay Rocco si Rocco, ang good thing, hindi naman naiintindihan ni Rocco. So, pero sumusunod pa rin si Rocco. Tapos si Rocco, nagtatype siya ng mga kung ano-ano kasi, nagtatype siya ng lyrics ng mga kanta, habang nakikinig siya, tinatype niya doon sa character niya. So, yun yung sinasabi. Sasabihin, pauso naman to. Parang ganun. Shit. So, parang, yung mga batang mga Pilipino, yung mga bata, nagpapaka-superior sila doon sa virtual world. So parang ako naisip ko na lang. So nakita rin ng misis ko, naiinis yung misis ko. Sabi ko na lang, hayaan mo na lang, tangin na mga squatter yung mga yan, mahirap yan. Naisip ko lang, hayaan mo lang, mga bata lang yan. Tsaka sabi, pero ang na-realize ko talaga, pisonet lang, no? Pero ang naisip ko talaga, there's something about dun sa mahirap maging different. Yun na lang. Hindi na yung sasabihin mong bakla, autistic or mahirap maging different lalo na kung lalo na kung nasa Pilipinas ka siguro. Kasi online pa lang you just look different because dahil lang dun sa character mo, you just want to express yourself differently. Sasabihan nga ng mga bata, pauso. Dito kasi hindi, well dito napapansin ko sa mga bata dito, hindi ganun eh. Parang kung ganyan yung trip mo, yan yung trip mo. I may not agree, pero kung trip mo yan, okay lang. Sige, di gawin mo yung gusto mo. And pati yung mga kalaro niya mga bata na nandito din sa Roblox. Ganun din yung walang ganun, walang mga nagsasabi ng mga ganun na pauso or na yung parang nagpapaka-superior. Walang ganun. So, hindi ko lang sure kung sa Pilipinas lang ba yun. Kultura ba ng mga bata sa Pilipinas na mag-gang up sila doon sa isang naiiba. So parang yun, hindi ko lang alam kung siyempre kung so paano pa yun pag sa totoong buhay kung iba ka. Kunyari, bading ka. Siyempre alam mo na mag-gang up ka na ng mga ganyan mga bata. Pero yan yung yung sinasabi ko doon sa katropa ko. In terms of yung pagiging open tsaka yung pagiging diverse. Kasi na-mention ko kasi sa kanya na meron akong pinapakinggan na podcast. Tapos, na US podcast. Tapos yung ang dami nilang pwedeng pagtawanan. Yung pinagtatawanan nila yung mga Mexican, mga Spanish, yung mga blacks, yung mga whites, yung mga Jews. So, napaka-diverse ng society sa US din. Though, may kanya-kanyang din, racial discrimination doon. Pero, ibang topic yun. Tapos, doon ko sinabi na napaka-diverse ng nila, ng yung spectrum ng culture, naging melting pot din sila ng ng mga iba't ibang culture, iba't ibang lahi. Pagdating sa atin, ang pwede lang natin pagtawanan or sorry for the term, pero ang mga pagtatawanan lang natin is mga Bisaya, yung mga Kapampangan. So, napaka-limited natin. So, yun yung gusto kong i-point out. And pagdating sa Pinas, napaka-limited natin in terms of yung culture. To the point nga, yung sarili nating culture nga hindi din hindi din originally sa atin Medyo pa nga tayo yung culture natin may pagka-Spanish pa nga So,
ayun, so sa tingin ko talaga sa society din talaga yan. Sa culture din, tsaka sa Sa country culture din na, natin, ano? o na talagang, ano, nag, masyado tayong, masyado tayong nakakahon. Mm. Naalala ko dati nung bata-bata tayo, Tristan, yung mga batang babae na naglalaro ng mga computer games, yung mga batang babae na hindi mahilig sa pageant or hindi mahilig sa mga paganda-ganda, yung mga ganun. Ano, parang magiging outcast ka din. Kung babae ka tapos mahilig ka sa mga guy stuff pero hindi ka naman hindi ka naman Hindi ka naman LGBT, tomboy. hindi ka naman tomboy. Pero ngayon, pucha pare, Alodia Gonsingfiao. Pucha, Oo. isa sa mga panibagong it girls tas gumawa ano ng ng gaming empire na magaganda yung mga babae na nag-games. So yun. Lahat ngayon gamer na. Oh, ngayon lahat gamer. Puta. Nung gamer ako nung bata ako, nabubuli pa ako tas Oh, ngayon, puta. ngayon Diyan mo si na, Chuck oh. Nu. O, di ba? Nagkaroon ng girlfriend na Iba-iba. maganda. Kaya, Oh. kaya feeling ko, baka sa akin kung sa side naman ako kay Easy, baka naman takot lang din siya na, yun nga, mag-gang up yung anak niya. Oo. Takot siya na na ma, ma, Ma-discriminate. ma-discriminate yung anak Oo. niya. Pwedeng yun din, baka kasi yun naman yung ano ng magulang. Pero yun nga, Oo. mali lang, dapat sinarili na lang nila na parang they have to deal with it privately. Oo. Hindi yung nasa social media or nasa Facebook. Oo. Parang kayo ba, ang tatay mo, mag-aaway ba kayo ng tatay mo sa Facebook? Kung meron siya mag-Facebook, sa tingin ko hindi. Ah, Kadalasan mag mag-video call lang 'yan. video call. Oo, parang ginagawa ng nanay ko sa tatay ko, inaaway niya sa Ah, Ayaw nga pala, yun ko kasi ito kasi Oo. medyo Oh, patapos na rin tayo. weekly Yung, updates. Weekly updates. oo, yung weekly updates natin kasi yun nga, ano pangalan to, tangina nakalimutan ko yung pangalan. Nagtatanong ko anong update sa katulong nyo. Ah, Si, oh. um, Sige, habang hinahanap mo, hanap ko yung pangalan niya. Teka, ikwento ko na muna ko ng update. kwento mo Ayun, na. ang nangyari, edi, siyempre, nagalit yung nanay ko. Basta Si meron siyang, Senya. si Senya. Si Senya. Ayun, andito pa rin naman yung kasambahay namin. Pupunta pa rin naman siya. Pero medyo iba yung schedule niya. So, ang nangyari tuwing Wednesday, Friday, tsaka Sabado, andito siya para maglinis Pero ang ng sabi nanay mo, di malamang nakalimutan na ng nanay mo yun, no, na Hindi, inaway niya yung kasi katulong nyo. kanina, siya, nagpuputol ng tanglad. Sa mga hindi nakakaalam Hmm, ng tanglad, lemongrass yan lemongrass, oh. Tapos, sita ng nanay ko, sabi, "Oy, wag mong putulin yan." Gumaganon. Buti na lang, andyan yung isa kong kapatid para i-explain sa nanay ko na kailangan siya putulin kasi masyado nang mataas yung lemongrass. Kaya kailangan i-trim down. So, ayun. Ang ginagawa, hindi maglilinis yung kasambahay namin doon sa kabilang bahay kung walang ibang kasama. Kung wala siyang ibang kasama. Eh ako Pero naman, natatandaan siya ng nanay mo. oh, Natatandaan ng nanay mo na pinagalitan niya yung, naasar siya dun sa katulong niyo. parang hindi. Iba't iba yung mood. Iba't iba yung mood niya eh. Baka parang everyday, no, stranger lang na dumadating yun, no? Parang Oo. araw-araw, parang, sino to puta? Sino to? Oo. Parang ganun lang, no? Tawag nga sa katulong, doon sa doon sa kasambahay namin, Inday eh. Di ba napaka puta napaka-stereotype. Napaka-Bisaya. Oo, parang, pucha, ang lakas mag-stereotype ang pucha. Gago. Ayun. Pero naman, all goods na. Ngayon siguro ngayon feel ko naintindihan na ng ng kasambahay namin na it's nothing personal. Talagang may Oo. something na talaga yung, well, Oo, actually may may sakit something na na yung talaga yung nanay mo. nanay ko. Ano na nga sa Lunes nga, o isa, at the time of the recording,
at itong darating na Lunes, magpapacheck na siya sa neurologist para kung merong mga gamot na pwedeng makatulong sa pag-cope ng kanyang pag-deteriorate. Ayun. Pwede inom siya. Yan. Sa inyo, yan, nagbigay na kami ng update tungkol dun sa katulong kasi ang kulit mo Message, tanong ka ng tanong, update pero ang dun sa dami pa yun. katulong ni Dami pang Weng. update yun. May update pa sa Next week, tatay ko. Every week mag-update ako sa inyo. Next week, aabangan nila yan. Aabangan nila yan yung mga update sa, sa tatay mo, sa love story ng nanay mo. Yun yung aabangan nila dyan next week. Tsaka yun nga, medyo marami tayong na-touch dito sa episode na to. Pero, sa akin lang, in closing lang siguro, kung kung meron tayong sasabihin sa mga anak siguro natin na sasabihin natin na ayokong mapahama ka, kailangan ibigay mo rin yung dahilan kung bakit ba siya mapapahamak para at least lang naiintindihan nila tayo kung ano yung thoughts natin. Hindi lang sasabihin mo na, baka maano ka dyan. Explain mo pa din kahit na kasi yung mga bata, kahit na batang maliit lang yan, magtatanong pa rin yan. Hindi lang yan basta-basta na oo sa'yo. Pwedeng oo lang yan sa'yo. Tapos at the end, maglilihim na lang sila sa'yo kasi hindi ka nila naiintindihan. So, dapat i-ano mo lang din. I-explain mo rin kung bakit tingin mo. Kung ano yung tingin mo na dahil mapapahamak sila, kung ano ba, bakit. Laging bigyan ng dahilan lahat ng ni-explain mo sa mga anak mo. Yun lang sa akin. Maganda nga din yung yung pagka-setup mo or pagka-setup niyo Tristan sa inyong mga anak na open sila sa inyo na magkwento. So malamang kung if ever na maging homosexual yung isa sa mga anak mo or pwedeng pareho, malamang mag-open up naman yan. Hindi sila magtatago. Oo nga. Wala lang sasabihin. Pero yun nga, sa akin, yun lang, wala akong anything against sa mga LGBT. Ang ayoko lang is alam ko lang kasi na medyo magiging mahirap yung buhay na tatahakin nila. Dahil nga, kaya mataas yung natin yan, yung saludo tayo dun sa mga LGBT. Kahit na, yun nga, I poke fun all the time. Pero yun nga, saludo ko kasi alam ko naman na mahirap yung pinagdaanan nila sa buhay. And yun. Tsaka syempre tatayhood to, kailangan medyo mabait tayo. Hindi tayo magkagago masyado. So, dapat nilalagay ako ng post-it notes na Ayun. Yun. Pero ano ba? Nga pala, ko lang din yung The High Point, nilalabas din namin yan sa Patreon namin sa 3040. So kung gusto niyo mag-Patreon, meron na kayong, pag nag-Patreon kayo sa 3040 podcast, para na rin kayong nakasubscribe sa live ng Tatayhood, ng The High Point, at ng 3040. So 3 podcast yan. For just, magkano nga ba? For just $5, 3 podcast yung mapapakinggan ninyo. $7. So, $7 ba? For just $7, hindi ko na alam For just $7. Hindi, yan, yung kinikita rin kasi namin dun sa, yung kikitain namin dun sa Patreon. Sa Patreon namin is ginagamit din namin pangbayad sa artist. So, para lang mas ma-promote mas mapadami yung nakikinig dun sa mga podcast namin. Ayun, ganoon din sa sa Machong Chismisan. Kapag nag-subscribe kayo sa Patreon for a low cost of $3. Uy, putang ina, so pa. Gagas. Pero ayun, meron na kayong dalawa na yung ang tawag doon? Dalawa na yung inyong content na pwede mapakinggan ng live. Itong Tatayhood tsaka 3040 tuloy. Itong Machong Chismisan. Tapos tuwing Wednesday pala meron kaming live recording sa Silver City 8 PM. Tapos siguro this Wednesday may magpapakain ako ng Ivan's hotdog. Ivan's hotdog pare. Oo. Order na ako bukas.
Ayun. lang. Tsaka yun, Patreon yung mga no, yung makakapunta dun sa live recording, no? Pwedeng mga Patreon ninyo lang yun, no? Baka kasi dumugin kayo dyan, eh. Hindi nga eh, puro pero nakakatuwa, shoutout kila Ivan, kila Aiko, tsaka kila Dwight, nagpunta sa previous recording ng Machong Chismisan. Yun. Si Aiko nasa Singapore yan, Si Aiko, parang, balik-balik lang siya, no? pabalik-balik lang siya. Ayun, Yun. tapos So, magpapabigay pala tayo ng Zoom, ang tawag doon, Zoom promo code na 15% off sa inyong subscription sa Zoom. mamimigay ba tayo? Oo, ayusin ko lang yung promo material. Yun. Ayun, abangan ninyo yan, abangan niyo yan. So, yun lang. Wala na, no? Oo, wala na. Salamat mga papa. Mga papa.